saints and angels all, amen, could we redeem the ocean real and burn its skies all patiently. Every song on earth a queen, and every man has cried to right the love of God above would drain the ocean dry. Lord, give us all, contain the whole, just straight from sky to sky. Oh, love of God. Oh, love of God, how rich and new, how measureless and strong, it shall forevermore endure. The saints and angels song. Amen. Hallelujah. God, truly your love so amazing, wonderful. Tunay nga po ng iyong pagtapat at tunay na pag-ibig ay hindi matawaran, hindi lubos maisip, hindi po ito maaaring sukatin ng anumang bagay, O Lord. Tunay na Panginoon kay dakila, marapat purihin. Guys, ang sinabi ng awitin, O Lord, walang bagay po makapagkukumpara yung dakilang pag-ibig. Hindi po maabot ng isipan, Panginoon, ang dakilang pag-ibig sa amin. Kaya, Panginoon, ang bunga ng iyong pag-ibig, kami na rin sa iyong kalagitnaan, upang magpuri, magpasalamat at sumamba sa iyo. Ibigay ang pinakamataas na papurit para salamat, Panginoon. O Lord God, ano po mga pagkakamali namin, mga pagkukulang, ay ayaw pong hinihingi ng tawad sa iyong throne of mercy, O Lord. Lord God, batid mo kayo mga puso, O Lord. Lord God, you know the very thoughts and desire of our heart, O Lord. But thanks be, O Lord, sa iyong mayamang biyaya, hindi lang isang biyaya, ngunit yung dobling biyaya na yung pinapamala sa amin sa araw-araw, Panginoon. Lord God, we pray na sana po sa umagang ito na kami po yung samahan at hayaan mong yung banal na presensya ay maramdaman ng bawat isa. Lord God, we pray for you to anoint your word mula sa simula hanggang sa wakas ng gawain. Gabay mo ay mga musician, Panginoon, song leader, at ang aming buting pastor na ilagay mo sa iyong likuran, at ang iyong salita mo lamang mamala sa aming mamasdan, Panginoon, sa sandaling ito. Lord God, we are expecting great things from you. We expect healing, we expect blessing, financial, spiritual blessing, O Lord. And most of all, Panginoon, to reveal your word, O Lord, deeply in our heart, O Lord. More than intellectual word can give us, O Lord, your divine revelation. O Lord God, sa namin binabalikan lahat ng parangal, papuri, pagsamba, in Christ's wonderful and precious name. Everybody say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sa magandang umaga po sa inyo lahat, sa church, sa Laban Church, sa mga nakikinig sa kanilang mga tahanan. Makakaupo na po muna ang lahat, panandali. Amen. Ang bilis po ng mga araw at tunay nga po na umuulan po sa labas at hindi po ang mga pagpapala ng Panginoon sa ating buhay. At sabi nga po, ang kanyang mga dakilang gawa sa ating buhay ay hindi po mabilang. Hindi po ito makakontain ng ating araw para sa pasalamatan kung ating iisipin lamang. Kaya tayo po naririto upang magpuri sa Panginoon, upang ang tubig na nabibigay buhay ay ating minsan pang mainom at makapagbigay sa atin ng kalakasan. Tayo po hindi na pakakatagal at atin pong ibigay po mga papuri, parangal, pagsamba sa Panginoon upang siya bigyan ng pasalamat. Atin pong sa ating tawagan po si Brother Alfred para po sa song leader. Pero bago mo siya tawagin,
Nais ko lang humiling po muna ng isang awitin. Hallelujah. Maaari pong tumayo ang lahat. Hallelujah. Uh, He knows my name. Okay. Hallelujah. Alam na Diyos ang ating mga pangalan. Before the foundations of the world. Wala pong may natago sa atin. He knows who we are. Ang ating mga weaknesses. He's a wonderful God. He always care for us. Hallelujah. He's a wonderful maker. Our Father. Hallelujah. Amen. Let's worship the Lord. Amen. Bago po natin tawagan nating song leader. Amen. Subukan natin awitin yung konti na lang. Yung pagkitiis natin, konti na lang. Sa
lumulukso ang puso ko. Amen.
can take it. With Him I know I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. Hallelujah. Kaya sinabi ng awitin, ano man dumating sa ating buhay, tayo ang buhay natin nasa kamay ng Panginoon. Isang papalakpakan po natin ating Panginoon. Makakaupo na po muna lahat. Hallelujah. It's a great day to praise the Lord and to worship Him. Amen. Dumaan ang isang linggo, ang bilis ng mga araw. Buhay natin ay sadyang blessing sa ating mga buhay. Kaya sino po ang nais sa kanila magbigay ng pasasalamat sa Panginoon o nais magbigay ng handog na awit, kayo po ay tinatawagan sa unahan at to give praises to the Lord. Amen. Sister Karen, okay. Maganda po sila ng awitin. Okay, sadya napakabuti ng Panginoon. Bagaman umuulan, nandito tayo sa kanyang gawain. Amen. There was a man named Paul who was tested and was tried, was suffered for the gospel, but God was on his side. And then of his fruit he had a testimony. He said, I have finished my course. I have fight a good fight. I have kept the faith. I've been through some hard time, permitted by His grace. The battle's almost over. I have run the race. I have fought a good fight. I There's battles along the way, persecution, pain, and tears, a struggle day by day. But through it all, one thing I know, in Christ is victory. And when my life is over, the testament will be, I have fought a good fight. I have kept the faith. I have through some hard times, permitted by His grace. The battle's almost over. I have run the race. I have fought a good fight. I have kept the faith. I have fought a good fight. I have kept the faith. I've been through some hard times, permitted by His grace. The battle's almost over. I have run the race. I have fought a good fight. I have kept the faith. Amen. Gaya ni Paul, natapos siyang labanan ng matagumpay.
alam natin ang digmay mula sa langit at tinatapos natin ito ngayon sa ating mga kaisipan. The greatest battle ever fought. At ano nga po, announcement lang po muna. Mamaya po, after po ng gawain, meron pong short meeting, mga 5 minutes lang po siguro, regarding po ito sa report ng offering and expenses. Opo, mapagtaas po ng gawain mamaya. Sino po nais magbigay ng pasalamat sa ating Panginoon? Si Brother, okay. Brother Doming. Blessed good morning po, brother, sisters in Christ. Pasalamat po sa Panginoon dahil yung gawain po dun sa NHB na pinagpapagalan namin nila Brother Pedi. At kahapon nga po si Brother Pastor Abu-Abu, si Brother Raime, nakapunta rin dun. Nag-share siya ng bridge illustration, tapos ako po ang nag-MC. Praise God, alam ko po kasi maraming nananabik sa kaligtasan. Bagamat marami silang nadaanan ng mga pastor denomination doon, pero hindi na sila pinapabayaan na sila kasi pandemic. Hindi katulad natin, mga Bride of Christ. Siyempre, bride iba eh. Agila nga, illustration ni Eagle eh. Sila siguro mga sisiw. Kaya giniginaw, lalo nagbabagyo. Kaya pasalamat ako sa Panginoon dahil may mga kaluluwa doon tumanggap kahapon kasi sinabay na yan Brother Raime yung pagpapatanggap. At yun, natapos na nga po kami. Nakakwentuhan ko rin si Nanay Conching. Nagtanong dun sa sa water baptism. Kailangan pa ba raw magpabautismo uli, bautismo na doon na siya sa Katoliko, no? Na binyagan na raw siya. Sabi ko, Nay, ako nga rin po binyagan ako sa Katoliko, saka yung sa ninuno namin talaga ng Roman Catholic Church, Prada kami. Maliit ako, siyempre sanggol ako. Di ko naman po kasi alam yung tinanggap ko kung sino. Kasi yung pare, bubuhusan ka ng tubig sa ulo, yung mga napapanood ko. Pero siyempre yung sanggol ako, hindi ko alam kung sino yung tinatanggap ko. Kaya yun nalaman ko yung katotohanan, nagpabutismo ko uli para malaman ko sino yung tinatanggap ko. Saka ako ang Panginoon sa Kristo yung nakita niya si John the Baptist na nagbabautismo doon sa Ilog Jordan, nagpabautismo rin siya. Kasi kailangan niya tanggapin yung banal na espiritu ako galing sa Ama. Ganun rin po tayo. Kailangan tatanggapin natin ang Panginoon na alam na natin sa edad natin. Para sinyang kako, matanda na kayo. Kailangan talaga magpabautismo kayo ulit. Ganun ba? Sabi niya. Tapos, sabi ko, doon po sa church namin, sa Sapampalay, meron doon, yung tinatawag na bautismuhan doon. Kung sakaling ka ako mag-back to normal tayo, punta tayo din sa church, nasa inyo po yan kung gusto niyo magpabautismo. Tapos, tumangulan siya. Kaya, praise God, marami pa talagang yung gustong humabol. Dahil alam naman natin, nalalapit na ang pagparito ng Panginoon. Kaya, pasalamat tayo dahil kahit paano, bawat isa sa atin may kanya-kanyang gampanin para sa Panginoon. Kaya maraming salamat sa mga kaluluwa kapon na ibinigay ng Panginoon. Binabalik ko na at papuri sa Kanya. Amen. Hallelujah. At sa napakabuti ng Panginoon, siya patuloy na tumatawag ng mga anak niya upang makabalik na sa kawan, at tayo makauwi na sa ating tahanan sa langit. At nais ko magpasalamat sa Panginoon dahil kanina kasi sabi ko, umuulan. Nagising ako kanina mga 4:45 kasi inaalarm ko yung relos ko na 4:45, kaya gising na ako. Kasi magkabike pa ako medyo malayo-layo. Sabi ko, umuulan.
online na lang siguro ako. Nakita ko maganda naman yung panahon na kahit medyo mahamog, mas maganda kasi sa gawain talaga, sa pagtitipon eh. Iba yung presensya mo. Although, siyempre sa online, okay din naman po. Wala pong masama doon. Pero, siyempre, sa feeling ko po, mas niluputan ng Panginoon na dumalo po ako sa gawain. Kaya salamat sa Panginoon, nandito pa rin po ako. Sino po nais magbigay ng pasasalamat sa Panginoon? Okay. Kung wala na po, tayo po idarako na po sa pastoral service. Ating pong ihanda ang ating mga puso sa pagtanggap ng salita ng Diyos. At ating pong siyang awitin ng Lord, we dedicate this temple. Kung meron po tayo dyan. Okay, upang i-welcome po natin ang ating Panginoon to dedicate our hearts, the temple of God. Okay. Purihin ng Panginoon. Sa ano po muna, sa chorus. Amen. Tayo po tumayo. Hallelujah. Lord, we dedicate. Amen. We dedicate our heart, Lord. Amen. Señor, far upon the altar and make our hearts new. We will glorify you, Father, in all that we do. Lord, we dedicate this temple to you. Samahan niyo po sa pag-awit. In the Bible days, your children build you a place, and your glory shone upon them, and you show them your grace. While we're living still in Bible days, continuing your plan. So we ask you, Lord, to fill this house and bless us once again. Lord, we dedicate this temple to you. Señor, far upon the altar and make our hearts new. We will glorify you, Father, in all that we do. Lord, we dedicate this temple to you. Tinatawagan ko si Pastor. Minsan. Amen. Lord, we dedicate this temple. The last time, sing with all our heart. Lord, we dedicate this temple to you. Your fire upon the altar and make our hearts new. We glorify you, Father, in all that we do. Lord, we dedicate this temple to you. Lord, we dedicate this temple to you. Let's bow our head. Hallelujah, Jesus. Salamat muli, Panginoon, sa umagang ito, sa iyong biyaya, sa iyong patnubay, sa iyong gabay, sa kalakasan po ng iyong mga katawan, sa kagalingan ng bawat karamdaman at mga biyaya at pagpapala sa aming hapagkainan. Ang banal mong proteksyon, Panginoon, ay mapasa amin sa bawat araw, sa bawat gabi. Panginoon, ingatan mo ang bawat isa sa panahon namin kinabibilangan, Panginoon. Naroon ang krisis, Panginoon. Naroon ang mga takot, Panginoon, sa tao, Panginoon, dahil sa COVID, Panginoon. But inilalagay po namin sa iyo ang aming tiwala, pananampalataya, Panginoon, sa iyong mapagpala at makapangyarihang kamay para sa bawat isa sa amin. Panginoon,
Panginoon, sa bawat nasa tahanan ngayon na nakatune in, Panginoon, o nanonood, Panginoon, sa umagang ito. I-bless mo silang lubos, Panginoon, at ang iyong mga biyaya at pagpapala ay patuloy dumaloy sa kanilang mga tahanan, Panginoon. Maraming po salamat sa bawat isa sa amin na bagamat malayo, Panginoon, ang bawat isa ay nagagawa namin, Panginoon, na magkatipon sa pamamagitan, Panginoon, ng live streaming na ito, Panginoon. Kaya we pray, Lord, na huwag magkaroon ng anumang interruption, Panginoon, anumang bagay na maputol, Panginoon, ang pakikinig at panonood ng mga kapatid, Panginoon. Higit sa lahat, mga kapatid namin sa malayo, Panginoon, sila Brother Edgar Ong, Panginoon, Brother Junel, Ama, si Brother Joseph, Panginoon, na nakamonitor sila, Panginoon, sa mga sandaling ito. Ingatan mo po sila. Ganon din mga kapatid namin, hindi namin nakasama sa umagang ito. Sister Karina, Panginoon, ingatan mo po siya, Panginoon. Maraming pong salamat. Ikaw nawa ang magpala sa iyong mga salita, Panginoon, sa umagang ito. At anuman pangangailangan ng iglesyang ito, Panginoon, ay nilalagay po namin sa iyong makapangyarihang kamay, Panginoon. Ikaw ang lubos na magpala sa bawat isa sa amin, Panginoon. Langkin po namin ang lahat ng biyaya at pagpapala sa iyong banal na pangalan, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo. Lahat ay magsabi ng Amen. Palain po kayo ng Panginoon. Hallelujah. Maupo. Nais kong bumasa tayo ng ating scripture. Revelation chapter 6 verse 7. And when he had opened the fourth seal, ang ikaapat na tatak, and I heard the voice of the fourth beast say, Come and see. And I looked, and behold, the pale horse, and his name that sat on him was Death. And hell followed him, and power is given unto them over the fourth part of the earth, to kill with the swords, and with hunger, and with death, and with the beasts of the earth. At nang buksan niya ang ikaapat na tatak, ay narinig ko ang tinig ng ikaapat na nilang nabuhay na nagsasabi, Halika! At tumingin ako at narito ang isang kabayong mapula at ang nakasakay dito ay may pangalang Kamatayan at ang Hades ay sumusunod sa kaniya ay sila pinagkalooban ng kapamalaan sa ikaapat na bahagi ng lupa na pumatay sa pamamagitan ng tabak at ng gutom at ng salot at ng mga ganib na hayop sa lupa. Pagpalain po ni Lord ang kanyang mga salita, makakapo na po tayo. At isang magandang umaga muli sa pangalan po ng ating Panginoon Kristo at ganoon din sa ating kapatid Sister Christy. Kasama po natin sa umagang ito. Siya po ang may bahay ni Brother Edgar Ong. No? At hallelujah, so purihin po ang ating Panginoon sa tuloy-tuloy po nating pagtalakay sa aklat ng Revelation ay narito na po tayo sa chapter 6 sa verse 7 at tumatalakay ito tungkol mga kapatid sa apat na ride ng Antikristo. No? Alam na natin nung nakaraan na unti-unting na-rebuild ang karakter ng Antikristo, pero si Lord ay meron namang ginagawa para sa kanyang mga pinili o kanyang mga hinirang, ay naglalagay siya ng anointing para mapagtagumpayan ang bawat pagsubok sa bawat panahon. So, at nakita natin na yung bahaging ito ay tumatalakay naman sa tinalakay na natin ng una na 7 iglesia, no? Panahon ng 7 iglesia. So, ang panahon pala ng 7 iglesia ay nahahati sa 4 na anointing. Kaya pala merong mga karakter doon na makikita tayo na kaiba-iba sila, no? Yung matatapang na mga ngaral, tapos pinapatay na mga ngaral, tapos matatalinong mga ngaral. Pero ngayon ay iba yung anointing na ibinigay sa huling panahon. So, konting summarize lang, i-view lang natin ng konti. So, yung first seal natin ay layon yung nakita, which is a boldness of preaching of the gospel. At nakita doon, mga kapatid, yung unang nilalang ay nagsabi, halika. At ipinakita niya ang puting kabayo at ang nakasakay dito, mga kapatid, ay merong busog na walang pala. So, meron siyang pana. Pana nga ba? Walang pana, no?
ano ba tawag doon? Busog na. Parang palaso. Oo, palaso yung bala, tapos busog yung lalagyan ng, ay yung hinahatak. No? Kaya pagka pinagsama na yun, pananan tawag sa kanya. So, at ito ay tumutukoy sa mga bagay, mga kapatid, na nangyari sa Epeso nung panahon na yun, no? At bahagi ng unang Smyrna. Pero sa bahagi ng dulo ng Smyrna ay pinapatay na yung mga Kristiyano. So pagkatapos na buksan ng ikalawang tatak, tapos meron na naman nagsabi, the second beast, ang sabi niya, come and see, no? Halika, pumarito ka, tignan mo. So, sa ating pag-aaral, ay nakita natin yung four guard do sa throne ay lion, calf, face of man, at saka flying eagle. Kaya una, pangalawa, pangatlo, pangapat. Pag sinabing una, leon yun. Ang sinabing ikalawang hayop ay yung baka yun. At ikatlo ay yun ay ang face of man. At ang ikaapat ay ang flying eagle. So, sa pangalawang ride ng Antichrist ay ginamit niya yung kanyang power to persecute, mga kapatid, yung Christianity. Nagkaroon ng Holy Inquisition na tinatawag at pumatay ang simbahang Romano ng 68 million Protestant, mga kapatid, at hanggang ngayon ay hindi pa nila napagsisisihan yun. Bagamat inaamin nila na yon ay ginawa nila para sa kanilang simbahan sa pamamagitan ng mga crusader para patayin yung mga laban sa kanila. No? Ibinibintang nila yun sa Muslim, no? Na yung mga mananampalataya noon na hindi. Pero maraming Kristiyano, mga kapatid, hindi Muslim ang kanilang pinatay. That is the part of Smyrnan, Pergamean, Thyatiran, mga kapatid, na bahagi nito ay halos hindi nila kayang ubusin ang Kristyanismo. Kaya dumating, mga kapatid, sa panahon ni Constantine ay nakipag-isa ang simbahan at saka ang gobyerno, no? Sa pamumuno ni Constantino bilang emperor, naging pope, pangunahan ang pananampalataya. At nagkaroon doon ng Council of Churches. Hindi na mahalaga kung anong doktrina mo, kung Trinity o Oneness. Ang mahalaga ay ang paglilingkod sa Panginoon. So ang mga simbahan ay nabuksan at nagkaroon ng mga rebulto sa loob ng mga simbahan na nakita natin, mga kapatid, ay unang teaching nila ay hindi naman yung sinasamba, kundi parang respeto lang yun sa mga namatay nating mga magulang, no? At hindi yung image sa hindi sinasamba. Pero hindi nila kayang bawalan yung mga miyembro nila, di ba? So yung mga pare, alam pala nila na hindi yung sinasamba, pero yung mga miyembro nila, hindi nila alam. No? Nagtitirik sila ng kandila doon, nagsasabit ng bulak, nagdadasal, nagpapahid ng panyo, at pag nilabas yung Nazareno doon sa Quiapo, ay talagang kahit magpatayan sila doon, basta makaangkas lang sila doon sa andas ba yung tawag nila doon, di ba? Andas. Hindi mahalaga sa kanila yung kanilang kaligtasan physical, no? Kahit mag-apak-apakan. So, that is a part of worship, because worship is bow down, no? Kapag ikaw ay lumuhod na sa isang altar at meron dong rebulto, this is a bow down, no? Pangalawa ay higit mong binibigyang pansin. Kaya nga sabi ganun, kahit yung inyong mga tiyan ay Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, pag ikaw ay pinagpilit mo ang gawain ng Panginoon sa makakain mo, di ba? Sa mga pangangailangan mo, ibig sabihin yun na yung iyong Diyos-Diyosan, no? Priority ng higit sa ating Panginoon. So ikatlo, mga kapatid, ay face of man, no? Nang-usap yung tinig, at sabing ganon, ay sinabi ng ikatatlong hayop, halika, pumarito ka. At pinakita niya na merong itim na kabayo doon. At yung nakasakay noon ay merong famine, no? Para sa Biblia kasi ang pinag-usapan natin ay symbols, no? Because the book of Revelation is the book of symbols. Ang famine dito ay hindi tumutukoy lang sa literal na pagkain, no? Ito ay sa pangangaral ng salita ng Diyos ayon sa aklat, mga kapatid, ng Old Testament, no? Sa Amos chapter 8. Now, makita natin, mga kapatid, nung tinago ang salita ng Diyos at hindi ito pinahawak sa mga tao, ay nagawa nilang mag-imbento ng maraming ng purgatorio, katulad ng mga indulgence at iba pang mga bagay na lahat ay merong kita ang simbahan. Binyag, basbas sa patay, kasal, lahat na pinagperahan na. Kaya yung mga tao ngayon, ang tingin nila sa relihiyon ay negosyo. Kaya pag nagpa-ano kayo sa SEC, nagpa-registered kayo,
base tayo sa business, no? Kailangan merong income, may resibo ang bawat tithes, ang bawat offering, kasi binibilang nilang negosyo ang simbahan, no? Kaya mahirap magparehistro ng simbahan. Hanapan tayo ng mga resibo pa, no? Isipin nyo, bawat isang mag-o-offering sa inyo, tatanong ko, magkano offering mo? 3 piso, ililista ko pa yung resibo, bibigay ko sa inyo. Kasi hahanapin ng SEC yun. No, ganun ang sistema ngayon. Pero ewan ko kung nasusunod yun sa mga malalaking simbahan. Hindi naman siguro, no? Wala naman sigurong gumagawa nun. Pero yun ang requirements kasi business nga. Now, nagkaroon ng kagutom, pero ang Diyos, sa panahong ito, ay naimbento yung imprenta. Pinakamagandang bagay, no? Na nag-improve yung technology, isalin ang Biblia sa iba-ibang lingwahe, at ito ay may reproduce sa pamamagitan ng written word, no, na isulat sa pamamagitan ng from scroll ay naging handy na natin, no. Kaya si King Henry IV ay gumawa ng ordinansa sa England na ang bawat eskwelahan ay magkaroon ng sipi ng kopya sa 1 kwarto ng Biblia. At ito naman yung panalangin ni William Tyndale ng mga kapatid na pinatay siya ng October 6 ng mga panahon na yun, 1500. So, nasabi niya, okay lang sa akin na mamatay, but we pray, pahayaan niyo muna ako manalangin bago ako mamatay, no? Sa tinali siya, at saka sinunog siya. At yun ang panalangin niya, no? Sana, Lord, hindi walang saysay yung aking pagpapagal, no? At ang Bibliang ito ay mabasa ng iyong mga anak sa huling panahon. So, kaya nga meron tayong Biblia. Now, yun ang panahon ng Sardis, no? Panahon ng Sardis, panahon ng formation, si Knox, sila Calvin, sila Wesley, ay mga tawag dito ay brilliant scholar yan, no? Talagang ginamit sila ng Panginoon. So, kaya nila magdebate sa mga tao na talagang yung mga namumuno kasi doon, wisdom na ang ginamit ng mga emperor, mga bago ka magpare, ilang taon yan, no? 8 taon, no? Minsan pag nagmasteral ka pa, 10 taon na talagang sinunog nila ang kilay nila doon sa mga nilang mga doktrina. Kundi ang pinag-aralan nila parang baluktutin yung katotohanan eh. Kaya itong si Martin Luther, nabasa niya ang Biblia, ay nagkaroon siyang lakas ng loob na labanan yung maling turo. Saan makikita sa Bible ang purgatorio, novenas, at kung ano-ano pa, at lahat na ay kanyang tinindigan. Pero ngayon mga kapatid, ay narito tayo sa isang paksa, sa huling bahagi, this is the last ride ng Antichrist, no? The final ride ng Antichrist. Kaya sabi ng ika-ayat na hayop, halika tingnan mo. At nang tumingin, mga kapatid, isang maputlang kabayo. Maputla ba pagkasalin sa Tagalog? Maputla, di ba? A pale horse, rider, death. Mga kapatid, yung nakita nila, no? Meron siyang pangalan. Dito siya binigyan ng pangalan, no? Doon sa una, hindi siya binigyan ng pangalan. Sa pangalawa, hindi siya binigyan ng pangalan. Pero dito sa final, mga kapatid, na ride niya ay tinawag na siyang death. No? Simple lang yung opposite ng life with this Christ Jesus ay death. No? Kaya ngayon yung kinain nila doon sa Garden ng Eden, kamatayan ang pinili nila sa pamamagitan ng knowledge. Now, narito na naman siya as being a false prophet, no? At nakita natin, meron siyang kapangyarihang magpumatay, at maggutom at lahat na. So kung makikita natin, yung 3 bahagi na kanyang ginagawa ay mga bahagi na naganap na ng una, yung pagpatay, paggutom, ibig sabihin pagtatago ng katotohanan, ay mga naganap na ng una. Kaya kung tayo mga kapatid ay nag-aaral o katulad ng pagdodrawing, no? Si Brother Mac, maganda mag-drawing yan, God bless you, no? At nakita ko, ay kapag minix natin yung unang kulay, yung red, yung white, at saka yung black, ay makakaproduce tayo ng pale color. So, ibig sabihin, this power, mga kapatid, ay 3 kapangyarihan ng isang antikristo, isang rider, mga kapatid, na binuhos niya dito sa huling kapanahunan. At ang huling kapanahunan ng iglesia ay iglesia ng Laodicea. Ito ay panahon natin ngayon, no? Sabi tinanong ang ating kapatid Brother Branham, hanggang kailan ba ang Laodicea? Ang sabi niya, hanggang rapture. Pero may sinabi rin si Brother Branham na ang pinakamaiksing panahon sa 7 church ages ay ang Ephesian. Ilan lang ba yung Ephesian? Mga 53 to 1.
20. So, 100, ilan lang yan? 13. Tama ba? Tama ba yung computation ko? 113 years. So, 1906 hanggang 2000, ilan ta? 100 ilan na? Nagmat kayo, sige. Assignment yan. 114, 117 yung... Tatlong taon na lang. So yung age pala ng Ephesian ay kumakat 117 years. So ngayon ay 114 na. So kung mas maikli ang ibig sabihin hindi na tayo lalagpas. Dapat sana, no? Pero hindi natin alam ang kalooban ng Panginoon. Pwedeng i-extend niya dahil mayroong mga hindi pa talaga nakakilala sa ating Panginoon na mga nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng kordero ng buhay. Okay, so yan po yung ating mga summary, no? Yung nagdaan. Unang-una ang leon, pagkatapos pangalawa ay ang baka. So kakaintindihan tayo dyan, di ba? Face of man, yung pangatlo. At hallelujah. Ang pang-apat ay ang flying eagle. This is the final ride. Pero kung mapapansin niyo mga kapatid, yung beast dito hindi na nakatungtong sa lupa, no? The eagle is soaring, di ba? Nandun siya sa taas, eh. So kahit ikaw, kahit anong gawin mong bitag, gumawa ka ng bitag, ilatag mo sa lupa, walang mangyayari. Mapapanis yung bitag mo, mapapanis yung, di ba? Mapapanis yung pait mo. Hindi mo mahuhuli kasi hindi siya nakadapo sa lupa. Ano? She is a flying eagle. So yan po yung ating tatalakayin sa umaging ito sa biyaya ng ating Panginoon. The fourth seal revealed a pale horse rider. This is the final ride of Satan during the 7 Gentile church ages. So pinasabi ko kanina, hinahati natin ang 7 iglesia sa 4 na panahon. Ang unang kabayo, ikalawang kabayo, 3 kabayo, at ang huling bahagi ay ika-4 na kabayo. At ang bawat kabayo ay merong kulay. Puti, pula, itim, pagkatapos ngayon ay fail. Pero ang fail ay hindi galing sa ibang kulay, kundi galing sa 3 kulay na nauna na, kundi ibinuhos lang niya ang kanyang kapangyarihan dito sa uli, sa dulo. At kung makita natin yung kamatayan ay nandun na sa ikalawang kabayo sa pula. Yung kagutom ay nandun na rin, mga kapatid, di ba? At ang pandaraya ay nandun na rin sa una. So lahat ng 3 kapangyarihan, nung nakasakay sa kabayong ito, ay nagdadala ng kamatayan. So hindi lang, mga kapatid, yung white ay walang kamatayan. Merong kamatayan doon, mga kapatid. No? Sila hinawakan nila yung deeds of Nicolaitanes, mga kapatid. Yung sumunod sila sa sistema. Mga kapatid, ay pumasok ang kamatayan. Pero dito, mga kapatid, hindi ang kamatayan, mga kapatid, na naganap doon sa panahon ng pulang kabayo. Ang kamatayan dito, mga kapatid, ay spiritual death na. No, kamatayan. Sabihin natin, ang bait-bait nga ng Papa, di ba? Ang bait-bait nga ng kung saan-saan sa pumupunta, talaga naman hindi naman siya pumamatay. Oo, hindi siya pumapatay. Pero yung espiritu, mga kapatid, yung kaluluwa ng mga taong sumusunod sa kanya ay namamatay. No? Kasi ang ibig sabihin ng death is a separation. No, mahiwalay ka sa presensya ng Diyos, patay ka. Kaya nga sabi nila, bakit sinabi ni Lord mamamatay si Eva at si Adan? Sa araw din yun ay mamamatay, hindi naman sila namatay. Kasi ang kamatayan tinignan nila doon ay flesh. Pero ang kamatayan, mga kapatid, ay isang kalalagayan ng isang tao, na isang kaluluwa na nahiwalay sa presensya ng ating Panginoon. Kaya ang Diyos ay nagsabi, mga kapatid, ilibing nila ang mga patay ng kapwa patay. No? Dalawang ibig sabihin nun, isang patay na physical at saka isang patay na spiritual na walang pananampalataya sa ating Panginoon. Now, the color pale is nothing but the mixture of white, red, and black. It is combined forces of the power of Satan mixing white deception, red persecution, and black spiritual famine into one. No? Hindi lang pala sa kape meron 3 and 1. Hindi ba? So meron din pala sa power ni Satan na 3 and 1. The Antichrist turned into the false prophet, riding in the last trail, his final stage of leading his people to the mark of the beast with its false prophet, which is happening in our age. Ito na yung nangyayari sa ating panahon, mga kapatid na ating kinabibilangan.
This is the final ride, mga kapatid. Kaya ang Thessalonican ay nagsabi, mga kapatid, sa araw na yon hindi darating ang Panginoon hanggang hindi nangyayari. Di ba? Hanggang hindi nangyayari, mga kapatid, na mahayag yung Antichrist spirit. At siya ay luluklok, mga kapatid, sa kulong. At yung panahon na yun ay mangyayari sa ating panahon. No? Sa iba, hindi pa ito revealed. Pero sa atin, revealed na kung sino yung Antikristo. Reveal na sa atin kung sino yung 666, kaya hindi na tayo naniniwala pa sa mga pangalan na mayroong pangalan na pinapakailaman ng mga denomination. At kung yung mga barcode, yung QRD, o kung ano pa, ay sinasabi nilang 666, at yung bakuna sa COVID ay sinasabi nilang 666, mga kapatid, pagka naniwala tayo dyan, hindi tayo agila ng Diyos. Di ba? Wala tayong revelation, wala tayong knowledge. Kaya nga mga kapatid, mayroong propeta ang Diyos eh. Ipinakita sa atin, this number is a number of men. Hindi number ng technology, hindi number ng barcode, hindi number ng pangalan ng kung sinong presidente. Madali lang naman gumawa ng mga ganyan, di ba? O, si Donnie Reagan nga, nagawa nilang Antichrist eh, di ba? Kasi doon sa pangalan niya. So at kung ano-ano pa. But mga kapatid, merong specific, meron talagang sinasabi ang Biblia tungkol dito, no, sa Antikristo. Ito yung Vicarious Philidae, no, isang kapangyarihan, mga kapatid, na merong kapamalaan sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa. Grabe yung kapangyarihan nito, di ba? Kasi yung triple crown ay kumakatawan, mga kapatid, ng 3 patong-patong na crown. Dapat isa lang yung crown mo eh, di ba? Pero yung Pope ay meron siyang crown na 3 patong-patong. At kumakatawan ang kapangyarihan doon sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa. Bakit? Kasi pag kahit nasa ilalim ka ng lupa, nasa purgatorio ka, pag sinabi ng Papa na pinatawad ka na eh, automatic yun. Di ba? Pag sinabi na sa ibabaw ng lupa na napatawad ang iyong kasalanan, napatawad ka na. Di ba? So maraming mga bagay na nakikita tayo na mga bagay na hindi natin nakikita sa Biblia. No? Hindi natin masasabing mali sila, basta ang sinasabi natin, meron tayong pamantayan at ang salita ng Diyos. At kaya ito yung ating pinag-aaralan. No? Kaya nalalaman natin na yung kanilang ginagawa, hindi lang naman ng Roman Catholic, marami mga church, ay mga wala sa salita ng ating Panginoon. Bakit? Kasi absolute sa atin ang Biblia. Absolute sa atin ang salita ng Diyos. Kahit nga si Brother Branham, sabi niya, kung ang sinasabi ko sa inyo, hindi niyo makikita sa salita ng ating Panginoon, huwag niyo na itong intindihin. No? Huwag niyo nang, sapagkat naniniwala siya na mas higit ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. No, dito binigyan siya ng pangalan eh. Sabi niya, tinawag siyang kamatayan. Hallelujah. Death and hell followed him. Yung kamatayan, mga kapatid, at Hades ay sumusunod sa kanya. This speak of both natural and spiritual death. To receive her teaching, dogmas, and creed means death or eternal separation from God. Yun yung ibig sabihin ng death. Ang ibig sabihin ng death ay pagkahiwalay sa ating salita o sa ating Panginoon. Pero ngayon, mga kapatid, nasaan ba ang Panginoon? Nasa kanyang salita. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, kapag ang tao, mga kapatid, ay nahiwalay sa salita ng Diyos, ito ay nahiwalay na rin sa ating Panginoong Diyos. No, maliban kung mayroong mga circumstances na katulad sa panahon ni Daniel, sila ay nakulong at lahat na. Pero ngayon, mga kapatid, di ba? Isa sa pinakamadaling i-download sa inyong mga cellphone ay Biblia. Na wala yang bayad, no? Walang bayad ang pag-download ng Bible, mga kapatid, sa inyong mga cellphone, sa inyong mga gadget, mga kapatid, para hindi natin mabasa ang Biblia sa huling panahon. Kaya nga pinabilis na rin, no? Kaya ngayon yung teknolohiya na namanan natin, mga kapatid, kay Martin Luther, ay nagpapatuloy hanggang ngayon, no? Yung mga programmer, bagamat alam natin na ang kapangyarihan nitong radio wave na to ay natalakay ni Brother Fidel noong nakaraan ay si Satan, di ba? Pero ginagawa pa rin ni Lord, it's turned into blessing, no? Ginagawa pa rin itong kasi napakadali eh. Pag gagawa ako ng outline, di ba? Pag Bible, susulat ko pa pag magbukas ako ng Biblia. Pero ito, pag binasa ko yung verse at sinate ko siya, tapos pinindot ko yung copy, pagkatapos nabanpunta ako doon sa kabila,
Di ba? Sa aking PowerPoint ay pinindot ko doon at paste, andun na siya. Andun na yung verse. Napakadali, hindi ba? Tulad. Hindi katulad ng panahon, mga kapatid, mga 80s, pag tumungtong sa pulpito ang mga ngaral, ganitong kataas yung spoken word eh. Believe naman din ako, parang ang gagaling nila, may nakatupi lang na ganyan, alam nila kung nasaan yung mga bagay na sinabi ng propeta sa spoken word. So, ganong karaming spoken word yung babasahin mo. Hallelujah. So, ibig sabihin, yung mga tao na yun ay talagang nabasa na nila. Binabalikan na lang nila, di ba? Hindi katulad ngayon, sa message natin, mga kapatid, ay napakadaling magbasa rin. No? Madali din maghanap. No? Merong query, maghanap ka lang kung ano yung gusto mong bahagi ng topic ni Brother Branham tungkol sa pag-ibig, sa divine love, tungkol sa church, tungkol sa bride, ay madali mo lang makita. Pero mas maganda kung nabasa mong buo yung isang pangangaral niya. Now, hallelujah. Bakit sumunod yung kamatayan at saka yung Hades? Kasi mga kapatid, dahil sabi to, sa dogma, to receive her teaching, dogmas and creed means to death or eternal separation from God. Swords, hunger, pestilence, death are what Satan brings the people today in his final ride. A true fulfillment of Matthew 24:7, for nation shall rise against nation and kingdom against kingdom, and there shall be famine and pestilence and earthquake in diverse places. Kaya kung mapapansin din niyo mga kapatid, yung bawat gera ay patungkol sa Israel eh. Yung First World War, Second World War, mga kapatid, gusto nilang ibaksak ang Israel na dadamay na lang ang buong mundo. No? At nakita natin mga kapatid, baka sa pangatlong gera, ganun din ang mangyari. No? Kasi mga kapatid, meron itong kinalaman sa pananampalataya. Pero hindi alam ng mga bansa na napapaikot sila at akala nila mga kapatid ay ang kalayaan ng bansa nila yung pinaglalaban nila. Bakit? Kasi merong espiritu dito na magsasabing magkakaroon ng peace covenant. Siya ang magde-declare ng peace covenant para ang mga digmaan ay wag nang matuloy. Pero sa bandang huli, siya pala yung merong purpose kung bakit niya ginawa ito para magawa yung templo doon sa Omar, mga kapatid, Temple of Omar doon, at siya ay lumuklok no, bilang pinakamataas na tawag dito, posisyon no, ng isang tao. So luluklok siya, pero ang sabi ng Biblia, papatayin siya ng Diyos no, habang siya nakaluklok. No? Bababa ang Diyos ng mga apoy galing sa langit para tupukin ang taong ito. Now, the pale horse rider is riding in our age, mga kapatid, and right now, controlling the politics, military, economic, and religion. He is the prince of the power of the air. Ang ibig sabihin, mga kapatid, hallelujah. Sa Ephesians chapter 6, verse 12, for we wrestle not against the flesh and blood, but against principalities, against power, against the ruler of the darkness of this world, against spiritual wickedness in the high places. High places, mga kapatid, means government, nation, and kingdom. Pero nakita natin, mga kapatid, because the government, mga kapatid, ay nakipag-asawa sa state, ay sa religion. So nakita natin, mga kapatid, bagamat ngayon ay meron ng batas sa panahon ni Martin Luther, no, Wycliffe no, naigawa yung batas, mga kapatid, ng Reformation, nahiwalay ang state sa church. Pero ngayon, nakita natin no, dito sa ating bayan, ewan ko kung dito lang nagaganap yun no, sa atin, na kapag meron na luklok na pinakamataas na posisyon sa atin, kailangan munang may basbas ng simbahan. Di ba? Si Fidel V. Ramos nga, protestante. Pero kailangan niyang humalig sa singsing ni Cardinal Sin at itanghal siya, no? Iproklama pa siya ni Cardinal Sin na siya ang parang kailangan pang endorsement, no? Na tayong mga mananampalataya, ito yung ating presidente, no? Kakaiba sila ngayon si Duterte, no? Sila yung minumura ngayon, no? Dahil sa sistema na ginagawa nila. So, halos lahat ng presidente, mga kapatid, ay nakita natin malaki ang respeto doon sa pamunuan ng simbahan na kinabibilangan ng ating panahon ngayon. No? At sila ay
hinahalikan sa singsing, sa kamay at ano pa, at hindi kikilalanin ng mga tao sa sanlibutan yung kanyang panunungkulan kung hindi siya i-endorse ng mataas na pamunuan ng simbahan sa ating panahon. So nakita natin dito ay meron pa rin siyang power. No? Meron pa rin siyang power at yung power niya mga kapatid ay hindi hayag kundi tago sa ating panahon. Pero ipinakita ito mga kapatid ng propeta ng Diyos kasi ang huling panahon ay tinatawag na prophetic age or eagle age. No, ibig sabihin, ang makakakita lamang nito ay merong tinatawag na keen-eye vision, isa sa mga katangian ng mga agila. No, meron silang matalas na pantingin mga kapatid at malayo pa lang ay nakikita na nila at hindi lang yun mga kapatid, yung tawag dito, yung kanilang kalkulasyon, no? Alam nila mga kapatid kung kailan lulutang yung isda galing sa ilalim, no? Yung layo nung kanilang lipad at inaabangan nila yung lumalangoy na isda. Pero pag alam niya, pagkukuha na ito ng hangin. So, kasimbilis ng kidlat mga kapatid ay nakukuha nila yung isda. So, kita niyo mga kapatid. So, meron siyang revelation, meron siyang kaalaman mga kapatid tungkol sa bagay nito. Now, tayo mga kapatid, hallelujah, nakikita natin ang bagay na ito sa huling panahon dahil merong propeta. But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished as he had declared to his servant the prophet. So nakita ito ni Martin Luther, nakita ito ni Wesley. Pero ngayon mga kapatid, ang nakakagulat, mga bulag ang mga protestante ngayon. Kasi nakikipagkaisa sila doon sa nilabanan mismo ng mga ninuno nila. Kasali sila sa tinatawag nating unity in diversity kasama ng Pope. Kaya ngayong yung si Tony Palmer ay gumawa ng convention meeting with the Pope. Kasama yung, di ba? Yung isang evangelist na sikat sa Amerika, nakalimutan ko yung pangalan niya. Hallelujah. At sinasabi nilang babalik na sila sa tatay nila, sa nanay nila. Pero tatay kasi nila nakalagay sa, di ba? At kinote niya yung verse ng Malakay chapter 4, verse 5 and 6. Di ba? Sabi ko doon, pagbabalikin loob ang mga anak sa kanilang mga magulang. At ang sabi nung leader ng Protestant, sabi niya, yun naman ang magulang natin, doon tayo galing. Di ba? Yun naman ang nakasulat sa Biblia, di ba? Sabi niya, yung mga anak ni Jezebel, yung mga anak ng war na to, isasama ko sila sa bed of tribulation. Di ba? Kaya nga sabi sa 18:4, sabi, come out of her, my people. Di ba? Wala naman sigurong masama, mga kapatid, na itanggi mo na magulang mo yun. Di ba? Oo, galing doon. Pero mga kapatid, hallelujah. At yun din naman ang claim, mga kapatid, ng simbahang Katoliko. Silang ang pinanggalingan ng lahat ng relihiyong Kristyanismo. Kaya nga universal faith, ang ibig sabihin ng Catholic, is a universal. Hindi lang sila nakabase sa Roma, kundi sa pangkalahatang bahagi, mga kapatid, ng mundo ay merong mga Katoliko. No? At makita natin, mga kapatid, kung gaano siya kalawak, kung gaano ang kanyang kapangyarihan, at hindi ito makikita ng ordinaryong mata lang. Hindi ito makikita ng ordinaryong kaalaman lang. Dapat, mga kapatid, ay merong prophetic vision, prophetic revelation. Kaya sabi dito mga kapatid, walang gagawin ang Diyos kundi ipahayag ang kanyang mga lihim sa kanyang mga lingkod na propeta. So nakita natin mga kapatid, kakaiba itong huling hayop dahil isa siyang agilang lumilipad. But God cannot be defeated by Satan. Oo, mapandaya siya. Oo, hindi na makita yung totoong kulay niya. Nagtago na siya sa 3 kulay. Pero nakita naman yung purpose ng pagdating niya, dala-dala niya ang kamatayan. Di ba? At ang Hades. God, in this last age, has raised His standards once again by giving His people to the power to overcome the evils of the fail horse rider. So binigyan tayo ng kapangyarihan sa huling panahon para mapagtagumpayan natin, mga kapatid, ang pandarayang ginagawa ng fail horse rider sa ating panahon. And God gave the Christian in this age the power of the flying eagle. Isang kapangyarihan ng lumilipad
na agila. So, nakakita ako ng maraming video kung paano mag-pray o tinatawag nating dumagit, mga kapatid, yung agila. No? Ang ahas kasi, mga kapatid, very powerful siya pag nandito sa lupa. Kasi ang lahat ng kaliskis niya ay kamay niya. Na pag nadikit siya sa lupa, very powerful siya, mga kapatid. Pero pag naiangat mo na siya sa ere, wala na siyang lakas. Di ba? So nakita ko, mga kapatid, yung agila ay kinuha niya isang malaki, antelope yata yun, yung may mahabang kinuha niya kahit mabigat. Tapos binaksak niya sa maraming bato. Kaya no, dinampot niya, kinakain niya lang, dadalhin niya na lang. So very powerful, mga kapatid, yung kanyang mga pakpak. No? Kahit gano'ng kabigat ay kaya niyang iangat, kahit ang unggoy, kaya niyang iangat, mga kapatid. Very powerful. Pag nasa taas na, wala na siyang kapangyarihan, mga kapatid. Di ba? Ibabaksak na lang siya. Once na binaksak siya ng agila, mga kapatid, durug-durug siya. Kasi pipiliin ng agila yung mabato talaga, yung talabisbis ng bundok na ganyan na may bato. Doon siya dadalhin at ibabaksak siya doon, mga kapatid. Walang kalaban-laban ng kaaway, mga kapatid. Wala silang kalaban-laban. Kahit hindi siya gamitan ng tuka o ng anumang bagay, mga kapatid. Pag nasa taas na siya, iba na yung kapangyarihan ng agila pag umangat na siya sa ibabaw. No, kahit malaking hayop, kahit siguro leon, pag inangat niyan at binaksak niya bato, patay yan. Di ba? Bakit bato? Kasi bato is a rock of revelation. Which is Christ Jesus. No? Hindi niya ibabaksak yung kalaban niya sa puno. Hindi niya ibabaksak kung saan sanga. Hindi niya sa dagat, no, para malunod. Iabaksak niya, mga kapatid, sa bato. At ang ating Panginoon ay sabi niya, I am the rock of your revelation. No? Lahat ng mga bagay na kalaban natin, mga kapatid, spiritually speaking, mga kapatid, ay hindi kayang labanan ang kapangyarihan ng agila at ng bato. Kapag kaya ay bumaksak sa bato, mga kapatid, with is the word of the Lord, katulad ng sinabi natin kanina, the Antichrist with anti-word of the Lord, ay walang makagawa yan. Madudurog yan. Kaya ganyan ka-importante, mga kapatid. Hallelujah. Now, flying eagle. Bakit flying eagle, mga kapatid? Di ba? Kasi, panahon din ito ng pag-agaw. Ang huling iglesia, mga kapatid, ang sabi ng propeta, ay ang panahon ng rapture. Panahon, wala lang susunod dito. Pagkatapos ng Laodicea, ng ikapitong iglesia, magaganap na ang pag-agaw. So ito, mga kapatid, ay simbolo ng paglipad ng mga anak ng Diyos patungo sa kanyang piling. Kaya Thessalonians chapter 4, verse 16, di ba? Ay magkaroon ng sigaw, tinig. Pagkatapos tayong lahat ay mababagong katawan na agawin ng ating Panginoon. Ito yung panahon ng pag-agaw. So itong eagle, mga kapatid, makita natin, kakaibang hayop ito sa apat na nauna, dahil yung mga nauna, mga kapatid, ay dumaan silang lahat sa gatas. Lahat sila. Ang leon, ang baka, at ang tao, pagbata sila ay gatas ang kanilang kinakain. Hindi sila kayang kumain ng karne. Pagbata sila. Pero ang agila, mga kapatid, bata pa lang, karne na yung pagkain. At ito yung trabaho ng nanay niya. Ginagawa ng nanay niya, dinudurog niya yung karne sa kanyang bibig at isusubo doon sa kanyang anak. Yun yung sabi ng scripture, di ba? Salita ng Diyos ay lumalabas sa mga labi ng ating Panginoon patungo sa kanyang mga anak. Ibig sabihin, mga kapatid, dinudurog muna ng Diyos at hinihimay niya ang kanyang salita para grasp natin, no? ma-absorb natin yung katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Kaya, mga kapatid, si Paul, ang sabi niya, sa mga batang mananampalataya, ay hindi ko nirekomenda na kumain ng karne, kundi kumain ng gatas. Kasi panahon yun ni Paul. Panahon yun ng Epeso, mga kapatid. Di ba? Pero ngayon ay panahon ng agila. So kung meron tayong marinig na mga teaching na nandun sa Biblia, ay agad natin naintindihan. Di ba? Bakit ang tao kailangan ipanganak na muli? So babalik lang tayo sa Garden ng Eden. No? Hindi tama yung unang kapanganakan. Ibig sabihin, may problema yung reproduction ng tao doon pa lang sa pasimula. At nangailangan tayong ipanganak ng muli, kailangan natin ma-born again para maitama, mga kapatid, ang ating kapanganakan by spoken word sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. So ito ay hindi kayang intindihin at unawain
ng mga tao sa denomination, no? At sabi nila, hindi totoo yan, walang serpent seed. Eh, yun ang sinasabi ng Biblia, merong serpent seed eh. Ang binhi ng babae at ang binhi ng serpente, di ba, ay maglalaban silang kapwa. Now, the spirit of prophetic utterance, the spirit and capability given to today believers to dig deep down in the revelation of God, to soar and understand the deep mystery of the Bible, until one is filled with the Holy Ghost, ready for the catching away in the rapture. This is our age, the eagle age. Ito yung ating panahon na kinabibilangan. Eagle age. So nakita natin, kapag ang eagle ay nanghihina na, di ba? Siya ay pumupunta doon sa gubat at pagkatapos mga kapatid, kasi hindi na siya nakakakain. Kasi yung kanyang tuka ay baluktot, no? Baluktot na yung tuka niya. Hindi na niya matuka yung pagkain niya, hindi na siya makasila, mga kapatid. So para makakain siya ng sariwang karne at lumakas siya, kailangan sakripisyo. Sacrifice. Hahanap na naman siya ng bato. Yung matigas na bato at hiyahampas niya yung kanyang beak, yung kanyang tuka. Hanggang mabasag, hanggang mapudpud yun. No? Isipin niyo yung sakripisyo. Kasi pag napudpud yun, hindi naman sa isang linggo ay tutubo na kagad yun eh. Na makakakain na sa kagad. Matagal na panahong hindi siya makakakain hanggang tumubo yun. Ganyan yung sakripisyo, mga kapatid. Minsan tayo, mga kapatid, dumarating sa atin ng kahinaan kasi hindi na natin nakakain ng salita ng Diyos eh. Hindi na natin nai-enjoy ang ating Panginoon. No, huwag naman sana mangyari na yung mga nasa live streaming ay ma-enjoy nyo ng gusto yung live streaming at nakakuya-kuya lang kayo sa bahay nyo at habang umaatin kayo sa gawain. No? Pag merong pagkakataon, katulad ngayon, di ba? Kasi baka sa susunod na buwan, wala na namang pagkakataon, di ba? Mapunta na naman tayo sa enhance. Wala na namang sisimba, di ba? Sana kung may pagkakataon na makakaplas tayong gawain, gawin na natin. Kasi yun yung bagay na mas higit na yung fellowship ay mas higit na nakakapagbigay ng kalakasan sa atin na makita natin yung ating mga kapatid na patuloy na nananagumpay, patuloy na lumalakas, patuloy na kita natin yung ngiti, makamayan natin sila. Ay napakalaking bagay mga kapatid na nakita natin. So itong agila mga kapatid, kaya niyang magbigay ng eksakripisyo. Sabi niya, ito ay magdaragdag sa kanya ng 30 taon pa hanggang 40 taon. No, halimbawa, mamamatay na siya, 60 years old na siya, mamamatay na siya. Pero ayaw niya pa mamatay. Magsasakripisyo siya. Babasagin niya yung tuka niya doon sa may isang malaking bato. At yun ay si Kristo. Di ba? Laging sinasabi ng Biblia, ang batong ito ay si Kristo. Di ba? Ang batong hinampas ni Moises na lumabas ang tubig ay si Kristo. Si Kristo ang batong panulok na tinapon. Si Kristo ang bato ng kapahayagan. Upon this rock, I will build my church. So hanapin natin yung bato. Pag nanghihina na tayo, agila tayo eh. Diba? Wala tayo pwedeng gawin kundi hanapin ang bato. At ang bato ay si Kristo. Pinag-uusapan natin kanina, si Kristo ay the form ng word form sa ating panahon. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word manifest in the flesh. Pag nasumpungan natin ang salita ng Diyos, basagin natin yung pride natin. Di ba? Basagin natin yung reasoning natin. Lord, ang hirap kasi, ang hirap ganito, di ba? Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, nabe-bless kami sa aming kapatid na si Brother Johnny na nasa piling na ng ating Panginoon. From Lawang Pare hanggang dito. Aalis siya ng mga alas 6 o alas 7 dun sa bahay nila para maglakad. No? Hindi po kasing lakas ni Brother Ray yun. Diba? Yun, pag nakita ninyo, sabihin nyo, isang bulati na lang ang pipirma. Diba? Mapayat si Brother Johnny at naglalakad lang po yan. Ang nakakatuwa, siya pa nauuna sa simbahan. Praise the Lord. Kape muna, Brother Johnny. Sige, Pastor. Nauna pa sa simbahan. Hindi natin matatawarin pag nangatwiran tayo kay Lord kasi, Lord, wala akong pamasahe. Ang layo kasi ng church. Di ba? Maraming checkpoint. Ano pa? Baka, praise the Lord. Now,
makita natin mga kapatid, no, yung pag-ibig ng Diyos sa atin ay bahagi ng pag-ibig niya sa kanyang salita, no? At yung fellowship ay isang mainam. At makita natin, hallelujah, ito yung panahon ng agila na kung saan mga kapatid, they that wait upon the Lord, di ba? Bakit sinabing they that wait upon the Lord shall renew their strength? Kasi alam din ni Isaiah na ang Espiritu, mga kapatid, ng anointing sa huling panahon ay eagle anointing. Kaya sabi nga silang mga naghihintay sa Panginoon ay magbabagong lakas, katulad sa agila. Propeta si Isaiah, mga kapatid. Kaya alam niya na merong anointing sa bandang huli, sa ating panahon, sa ating Panginoon, hindi tayo panghihinaan ng loob. Hindi tayo magsasawa. Di ba? Kahit anong enhanced community quarantine yan, hindi tayo magsasawa, mga kapatid. No, kahit salamat na lang sa Panginoon dahil sa teknolohiya ay nagamit natin yung ating at sa tulong na rin ng mga kapatid na makapag-provide tayo ng mas malakas na CPU, no, Sister Catherine, pagpalain ka ng Panginoon, ay nagamit natin, no, para yung mga kapatid natin ay patuloy na lumakas, no, kahit sa tahanan. Yung mga prayer nila, natutuwa sila kasi masikit nilang nararamdaman na powerful yung prayer, tinutugon ng Panginoon. Sa mga panahong ito ay masikit mong nakita ang Diyos ay kasama mo. Di ba? Magandang mga patutuo yun, mga kapatid. Magandang mga bagay yun na sa ganitong paraan ay nakakapaggawain sila kahit sa kanilang tahanan. But encourage yun na kapag dumating ang panahon na kasi hindi nga fix na talagang pagkatapos nito tuloy-tuloy ng gawain hanggang dumating ang Panginoon, no? Minsan baka dumating pang sarado na talaga, no, ang mga gawain. So alam natin na matalino ang diablo, no? Alam natin na gagawa ng paraan ng si Satan para mapigilan tayo sa pagkakatipon, no? Kaya nga sabi ni Lord sa wag ninyong pabayaan ng pagkakatipon lalo na kung malapit ng araw ng pagdating ng ating Panginoon. At yung araw na sinasabi doon ni Paul ay yung araw natin sa ating panahon. Sa ating panahon, no? At kung may pagkakataon, magtipon tayo sa gawain ng ating Panginoon. So nakita natin, mga kapatid, ito isang bagay na pinuri ni Brother Branham, ang agila. Sabi niya, ito yung hayop na kakaiba, no? Now, let's take notice to the eagle. The reason she doesn't build her nest on the ground is because that she is a heavenly bird. And she take care of the young. She don't want them in danger, so she built in her nest just as high as she could go. No? Sa preaching ni Brother Branham na kinuha sa Deuteronomy, mga kapatid, as the eagle stirred her nest, ang sabi doon, niyuyug-yug ng inang agila ang kanyang pugad. At ganun niya kinakalinga ang kanyang mga anak. No? Sabi ni Brother Branham, kakaiba siya, no? Sa kanyang kapahayagan, sa kanyang revelation, alam niya, yung kanyang mga anak ay lalaki na nandoon sa pugad at sinusuplayan niya ng lahat ng pangangailangan. Mahirap nang paalisin yun doon, no? Mahirap nang paalisin. Mahirap na yun ay nakagawian, yun ay yung... Kaya, bago pa gumawa ng pugad, dahil meron siyang revelation, pinapakita ni Brother Branham na itong agila na to ay merong kapahayagan doon sa future na darating. Ito yung katangian, no? Alam niya na pag matigas na mga buto nito, ito ay hindi aalis ng pugad. Kaya bago niya gawin yung pugad niya, ang sabi rito, ay nilalagyan niya muna ng tinik. At sabi niya, hindi siya naggagawa ng pugad sa mga mabababang dako, kundi sa matataas na dako. No? At pagkatapos yung pugad niya, ilalagyan niya ng tinik. Bago niya ilagay yung sapin, kung balat ng rabbit, kung ano yung mga bagay na malambot, at doon niya palalakihin yung kanyang mga anak. No? Kaya, yung mga anak niya, siyempre, todo supply sila ng pagkain, hindi na sila aalis doon sa pugad nila. Masarap na yung buhay nila doon. Tulog, kain, tulog lang sila doon. Yung nanay, nagpapagal, nagpapakain, pagkatapos sila ay nandun, ayaw na nilang matutong lumipad. No? Meron na silang mga bagwis, meron na silang mga pakpak, mga kapatid. Pero dahil takot silang umalis doon sa pugad, ay mananatili sila doon sa pugad nila, hindi nila magagamit, mga kapatid, yung kanilang pakpak. Kaya gagawin ng nanay na agila, para umalis sila doon, kukunin niya yung sapin at lalabas yung mga tinik. Pag lumabas yung mga tinik doon, matutusok yung mga paa nila, yung mga katawan nila, kaya sasama na sila doon sa nanay nila. At yung nanay nila, isasakay sila balikat at ililipad sila
Siguro sabi ng nanay niya, ganito kaganda, natatanaw niyo ba yung bundok na yun? Sabi ko, kaya natin puntahan yun. Yung waterfalls na yun, natatanaw niyo na ba yun? Kaya natin puntahan yun. Sabi niya, malaking bagay na ang yung pakpak ay magamit mo, marami kang mapupuntahan. No? Iinganyohin niya mga kapatid, yung kanyang mga anak, at pag nainganyo niya, diba? Napa-oo niya, napanampalataya niya sa sinasabi niya, at sa kanya ilalaglag. Diba? Minsan ganyan ang Kristiyano, di ba? Pag tinuturuan tayo mga kapatid ng Panginoon, ito yung bagay na maganda sa atin. Meron tayong pag-agaw, meron tayong buhay na walang hanggan. Tanggapin mo si Lord bilang Diyos at Pagkatapos mong tinanggap, pagkatapos mong manampalataya, eto na yung pagsubok, nagkaroon ka ng karandaman, nasunog ang bahay mo, nadala ka sa ospital, di ba? Lahat na. Bakit? Kasi gusto lang malaman ni Lord kung magagamit mo yung pananampalataya mo. Yung pakpak mo mga kapatid ay ang salita ng Diyos, ang luma at ang bagong tipan. Di ba? Lahat ng pangako dyan mga kapatid, sa una, para sa nobya, mga kapatid, ay para sa iyo. Di ba? All the promise for the bride is mine. Kasi ikaw ay anak ng Diyos at ikaw ang nob ng Diyos sa huling panahon. Kaya mga kapatid, kahit hindi balanse, pilit pa rin ng mga iglets, mga kapatid, na i-balance yung kanilang sarili. Pero bago pa sila bumaksak sa lupa o sa bato, andyan na yung nanay na agila. Kukunin uli sila, iangat uli sila. Diba? Anong sabi ng Biblia mga kapatid? Walang pagsubok na ibinigay ang Diyos na hindi ninyo makakaya. Walang inang agila na hayaan niya na yung kanyang anak, mga kapatid, ay mauntog-untog din sa bato, katulad ng ginagawa niya sa kanyang mga kalaban. Alam na alam niya, mga kapatid, kung kailan siya lalanding, kung kailan siya mag-intervene sa ng kanyang mga anak. Ganon din ang Diyos. Nasabihin natin, Lord, parang hindi natutugon yung aking mga panalangin. Alam na alam ng Diyos kung kailan siya papasok. Di ba? Alam na alam ng Diyos, pagka ikaw ay dumating sa isang bagay na wala ng, di ba? Wala ka ng resources, wala ka ng alam, wala ka ng katiwalaan, wala ng tugon. Andiyan na ang Panginoon. No? Kikilos na siya. Pero wag mong asahan, mga kapatid, di ba? Na nandun ka na naman, safety ka na naman. Pagdating sa taas, ilalaglag ka rin uli ng Panginoon. Ito naman ang bagong harapin. Hanggang sa makita mo na meron ka ng pananampalataya. Hanggang makita mo, mga kapatid, na ang panalangin mo ay tinutugon ng ating Panginoon. Ito isang mga bagay, mga kapatid, kung bakit yung anointing sa huling panahon ay eagle anointing. Meron siyang revelation at alam niya ang ginagawa ng kaaway sa huling panahon. Kaya nga tinatalakay natin, mga kapatid, ang aklat ng Revelation. Sino ba tong mother na to na harlot? Sino ba tong Antichrist na 666? Sino ba tong sa chapter 12 na dragon, na matandang ahas, na walang iba kundi ang diablo at Satanas at dinaya niya ang buong lupa? So nakita natin, mga kapatid, ang mga bagay na to sa huling panahon. At ang relihiyon na ating kinabibilangan sa huling panahon ay huwad na relihiyon pala. Di ba? Dinadala niya, hinahatak niya ang mga tao, hindi sa langit, kundi doon sa kasunod niyang Hades, sa impyerno. Hindi ko gustong siraan ang pananampalatayang pinanggalingan ko. Di ba? Doon ako lumaki, doon ako natuto, doon ako natutong manalangin. Di ba? Pero mga kapatid, hindi mo rin matitiis, mga kapatid, na yung mga kamag-anak mo na ay sa impyerno. Diba? Kasi nakita mo. Para kang makakakita ng isang batang paslit na naglalakad sa gitna ng riles. At nakita mo ang trend na dumarating. Dalawang bagay lang. Tumalikod ka o, diba? Kunin mo yung bata. Pero pag tumalikod ka, parang hindi kaya ng konsensya mo, di ba? So, ito rin yung dahilan kung ba't spell. Di ba? Yung mga ibang bagay ay nilalagay na lang natin sa kamay ng Panginoon. Lord, di ba? Sana ay makita rin nila kung paano natin nakita ang pagliligtas mo.
ang pag-ibig mo, ang pagmamahal mo sa bawat isa sa atin. Hindi ang tradisyon, hindi ang dogma, hindi ang kredo, o kung ano pa man mga kapatid. Hallelujah. Ang katotohanan sa likod ng lahat ng ito ay nakasulat ang iyong pangalan sa aklat ng Kordero ng Buhay bago pa itatag ang sanlibutan. At alam ko, one of these days, kung ang iyong mga mahal sa buhay ay nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng Kordero ng Buhay, ay magpapahayag ang Diyos sa kanila. At tatawagin sila, mga kapatid, come out of her, my people. At makita natin, mga kapatid, ang isang kapahayagan, katulad sa isang agila, ay makikita natin, hallelujah, na hindi talaga madadaya kailanman. Katulad ng sinabi ng Biblia, ang mga elect ay hindi na madadaya kailan pa man. Bakit? Kasi lahat ng silo, mga kapatid, lahat ng nilatag ng Antichrist sa ibabaw ng lupa ay alam na alam ng nobya ng ating Panginoon. Hallelujah. Katulad ni Esther, mga kapatid. Di ba? Inanyayahan niya pa yung kanyang kaaway. Yung kinatatakutan niya, yung nagdala sa kanya ng kamatayan, ay dinala niya sa queen chamber at doon niya kinondem. Sabi niya, ito yung aking kaaway sa harap ng presensya ng hari. At ganoon din, mga kapatid. Alam natin na si Satanas ang ating kaaway at ngayon ay nagmamanifest siya, mga kapatid, sa isang pamunuan na siyang dadaya sa buong sanlibutan. This is the final ride, mga kapatid, ng Antichrist. Pero salamat sa Panginoon, narito ang Espiritu ng ating Panginoon. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Hindi manghihina ang mga anak ng ating Panginoon. Tayong lahat ay tumayo at sambahin natin ang dakilang pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Awitin natin isang awitin na point of no return kung meron. Hallelujah, Jesus. God bless you sa mga kapatid po namin na naka-tune in ngayon. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Samahan niyo po kami na sambahin ng Panginoon sa umagang ito. When I think of all the Lord has done for me, fully prevail so I could walk in victory. Since I've touched the cross and felt the pain He bore, forsaking all my life before, I set out for heaven's shore, Him all the way, never to return again to yesterday. I can turn back on Him. I turn away from sin. I walk with Him every day. There's just no other way. While bridge behind me burn, pressing ahead will be my yearn. I reach the point of no return. Having put my hands low, I won't look behind could ever match what I now have. The Savior now that I have come to know
has everything I need to grow. To whom shall we go? Don't ever wanna part, 'cause it's through the Jesus He has won my heart. I can't turn back on Him. I turned away from sin. I walk with Him every day. There's just no other way. While bricks behind me burn, pressing ahead will be my year. I reach the point of no return. For rich or for poor, in sickness, in health, for better, for worse, Lord, I give you all myself. To have and to hold, to cherish in my heart. A vow even death can never part. I can't turn back on Him. I turned away from sin. I walk with Him every day. There's just no other way. While bricks behind me burn, pressing ahead will be my year. I reach the point of no return. I reach the point of no return. Thank you. Thank you, Lord. Hallelujah. Dumating kami sa isang pagkakataon, Lord, na wala na kaming babalikan pa. Dahil aagawin mo kami katulad sa isang agila na lumilipad sa himpapawid, Lord. Ini-enjoy niya, Panginoon, ang bawat unos. Mas maraming unos, Panginoon. Mas malakas na hangin. Mas lalo siyang namamayagpag, Panginoon. Ganun mo kami tinawag sa huling panahon. Sa bawat pagsubok, Panginoon, sa bawat crisis, mas lalong namamayagpag ang iyong kapangyarihan, Panginoon, na kami itaas, iput at the standard, Lord, the anointing of the eagle. At alam namin, Panginoon, na mapangdaya ang huling panahon. At ito yung panahon na yung aming kinabibilangan, Panginoon. Nakakalungkot isipin kung gaano karami ang madadaya, Panginoon. Hallelujah. Ba't ang sabi mo, Lord, ang iyong mga hinirang ay hindi pwedeng madaya, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. At tinawag mo kami, Panginoon, pabalik sa iyong salita, sa iyong dalisay na salita, Panginoon. Hindi sa anumang kredo, hindi sa anumang doktrina, hindi sa anumang bagay, Panginoon. Kundi dahil sa pag-ibig mo, Panginoon, ay naglilingkod kami sa iyo. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, Lord, sa iyong pagmamahal. Na kahit ang kamatayan, Panginoon, ay hindi pumigil, Panginoon, para iligtas lang ang bawat isa sa amin, Panginoon. Dahil lang sabi mo, Ama, ang aming mga pangalan ay sinulat mo, Panginoon, sa aklat ng kordero ng buhay bago pa itatag ang sanlibutan. Salamat, Panginoon. Sinugong mo ang iyong lingkod na propeta sa huling panahon upang ihayag, Panginoon, ang lahat ng bagay. Lord, patuloy mo ingatan ang bawat kapatid
Patuloy mong bigyan ng kalakasan, Panginoon. Katulad, Panginoon, ng sabi ng awitin, they that wait upon the Lord shall renew their strength like an eagle, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Ikaw ang Diyos na dakila, na siyang umaabot at kumakalinga sa lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak. Lord, higit sa lahat sa aming panahon, Lord, ang mga nag-aaral, patuloy mo silang gabayan kahit sa mga tahanan, Panginoon. Ikaw ang mag-ingat sa mga guro, Panginoon, na aming mga kapatiran, sa kanilang pagtuturo, sa mga kapatid po namin pumapasok, lumuluwas, Panginoon, nakakahalubilo ng iba't ibang tao, Panginoon. Lord, ang iyong banal na protection, Panginoon, ay igawad mo sa kanila. Ingatan mo po sila, Panginoon, sa anumang karandaman. Ang mga nagbabiyahe, Panginoon, ingatan mo ang kanilang mga sasakyan. Sa anumang aksidente, Panginoon. Salamat, Ama, sa iyong kabutihan. Sa mga kapatid namin, Panginoon, katrabaho sa ibang bansa, Panginoon. Ikaw mag-ingat sa kanila, mag-comfort, Panginoon, at ang kanilang pamilya, Panginoon, ay samahan mo at ingatan mong lubos, Panginoon. Maraming pong salamat, Ama, sa umaging ito. Pinagkaloob mo sa amin ang araw na ito, Ama, para ikaw ay purihin, para ikaw ay sambahin. Kung merong mga panalangin ng kapatid ko, Panginoon, sa kanilang mga upuan, sa kanilang mga tahanan sa umagang ito, Panginoon, hindi man ito nabanggit sa aming kalagitnaan, alam mo ang puso ng bawat isa. Patuloy po namin tinataas sa iyo, Panginoon, Lord. Patuloy po namin, Panginoon, tinatalian ang lahat ng ito, Panginoon. At inaangkin naming tatanggapin sa iyong banal na pangalan. Ikaw ang magpala, Panginoon, sa bawat kaloob. Ikaw ang magpala sa bawat offering, Panginoon. At ito'y gamitin mo, Ama, sa kaulahati ng iyong banal na pangalan. Pagpalain mo ang bawat kamay, Panginoon, at i-bless mo sila, Panginoon. Sa aming mga hanap buhay, palaguin mo ito, Panginoon. Kung merong mga business sa mga kapatiran, Panginoon, Lord, ikaw ang magpalago, Panginoon, ng mga bagay nito, Panginoon. Huwag mong pagkulangin, Panginoon, muli ang iyong mga anak sa lahat ng aming pangangailangan. Pinabalik namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba. Sa tangi at matamis mong pangalan naman, sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo, lahat ang magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Mawit tayo sa pang-awitin para at habang ang mga kaloob ay dinadala natin. Eagle Stream kung meron. Do you not know? Yan? Basta tama yata yung isa kanina. Ano ba yung pangalan? Oh my soul, di ba? Eagle song ba yun? Ha? Eagle swing pala yun. Eagle swing pala yun, di ba? Eagle string. Hindi. Yung oh my soul, do you... ano yun? Eagle. Alay nga eagle pala. Likes eagle. Do you not know? Have you not? So, do you not know? Have you not heard? It's been told from the beginning. The Lord your God is on your side. Oh my soul, don't be afraid. Hope in the Lord. By His righteousness and power, His strength will be my God. Our soul wings like eagles, held by the hands of God. I will run and not grow tired.
The Lord is never weary. His ways are beyond my thoughts. I will trust in Him with all my heart. Oh, my soul, Do you not know? have you not heard? It's been told from the beginning. The Lord your God is on your side. Oh, my soul, don't be afraid. Hope in the Lord. By His righteousness and power, He will strengthen, He will guide. Our soul on wings like eagles, held by the hand of God. I will run and not go tired. On His name I call. I'll be on my toll. I will trust in Him with all my heart, and I will trust on His promise. Patiently I'll wait. Amen. Mandali, makaupo muna sila panandali. At atin lang po nga bibigay po yung report po sa nakaraang 2019-2020. Ito, bali summary na po ito. Bali nakaraang September po natira po natin pera is 8,657. Yung nasa far side, far left, far right. Okay, September 2019 total cash 8,657. Then October po, offering natin is total is 10,090. Expenses, 11,235. November, 8,190 offering. Expenses, 8,976. Then, December na, ang ating offering po ay umabot sa 10,560. Then, expenses ay 10,951. 2020, January, 8,750 ang offering. Expenses natin ay umabot ng 12,249. Medyo malaki po ang expenses. Then, noong February, offering natin ay umabot ng 7,900. Expenses naman ay 4,462. Maliit siya. March, umabot pa ang offering natin malaki po. Umabot siya ng 29,360. But yung expenses natin ay 28,250. Then, ito na po yung time na nagkaroon po tayo ng mga lockdown. April, hindi ko po nakukuha yung offering dyan, hindi po nakaka-attend. Then, nagkaroon tayong expenses na 1,000. Then, May, 1,100 po ang naging offering. Then, expenses ay 5,165. June, naka-attend na po ko nito na pagsama-sama ko po, umabot po yung offering natin ng June to 37,254. Pero yung expenses natin, 26,835. Then, July, offering is 7,530. Expenses naman ay 9,752. August, offering is 5,350 and expenses 4,300. Then month of September ay offering is 9,885. Then yung expenses po nito, yung mga previous month po kasi hindi pa natin binayaran yung mga noon sa kuryente. Nagkaroon tayo ng backlog. Palakpakan po natin Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Then, expenses naman po natin ay 123,205. Then, total offering is 135,969. Ileless natin ng expenses, 123,205. Ang naging cash natira ay 12,764. Hallelujah. Then, yung remaining ng September 2019, ini-add ko po, total cash will be 8,657.
Then, naging total cost po natin ay 21,421. Ito po yung September po ito. Then, meron tayong receivable na 500. Ini-add ko po yan, naging 21,921. September po yon. Then, nagbayad po tayo ng kuryente na. Ang inabot po ng kuryente natin, 17,592. Ibig sabihin po, natiran tayo ng almost 14,000. Sorry. Natiran po tayo ng almost 4,000. Then, meron tayong backlog, nahuhulog-hulugan na po natin yon sa kuryente. Ang backlog na babayaran po natin sa kuryente, pwede na pong hulugan yon. Dahil ito po yung mga time kasi na hindi tayo nakapagbabayad, mga lockdown po yon. Backlog is 14,424. Pero God will always provide. At salamat po sa inyong time. At saka yung men's po, meron po tayong meeting. Panandaling meeting po mamaya. Salamat po sa inyong pakikinig po. And God bless. God will always provide. Salamat sa kanyang mga blessing. Thank you po.